Praise God. Usa kong sugod sa pulos ng nga Diyos. Namin gusto i-testimony. Dito sa akong trabahoan, naman may pinatawag ito kanang lingkuranan. Hindi lang tanang medyo kanang na ikanang private place ka mga kalingkod. Nami kauban sa trabaho, niduol sa kuwan ito. Lagi pa lang siya, hilak na siya. Hilak, pating hilak yun niya ba? Diba pag ingon pa nila, may pang baha, mapugnan kontra sa pugba. Nag-testimony siya sa kuwa ba, ana siya nga, kining, sakit yung ibati mo, ano sa mulay ka? Ana siya nga ako sa una, may istorya ko sa akong mga kauban nga about sa babae nga, sus, babae naman na kaya gilang anak. Kilalaki lagi. Dungagan anak, mawala, makita ka puligon. Kawa pa man siya ka-experience. Karon na-experience niya. 12 years sila nag-uban siyang partner. Tapos ingnan lang siya. Kumbaga, I need space. Wow. I need space. Kanang gusto ko mapag-isa sa Tagalog pa. Ay nga ko sa may rason. Nasa nga, wa siya gino, gusto na siya mapag-isa. Nagkini lang mong kuwan, pinag-give mo Jesus name, pero nakakuan ko. Nagapalikod ko siya gamay. Jesus name, anak ko. Nga ko sa man nakakaroon, sa ulit ko karoon. Siya ka naman, kay isog kaya mong ibati, baka mura di kumot, di guba, ka nang gitara-part yun yung kasing-kasing ba? Nakakuan ka na, naka-testing ka na ba? Ako testing ko ba naman? Siyempre, lalaki ka, hindi naglalaki eh, sakit ka, isog galing, biyaan na ginigugma, tapos wala yung hundan. Pero naagin yung hundan, walang istorya. Amen? So yun sa huli ko, anak ko, sige mo, bubutang tagaguli. Anak siya nga, grabe sir, sakit juga sir, magkauna-una, magpagkamatay. Dito ko na-trigger mga kaisunan. Tingnan ako siya, ayaw. Jesus name. Istorya na yun ako siya, word of Jesus name. Hindi na may ako. Wala agbuot pasabot nga ikaw, gibiyaan yan ko sa katawo, wala na yung nahigugma ni mo. Tingnan ako siya, kung naamay labaw naghigugma sa tuwa, si Jesus. Amen. Nakulala siya, nana siya. Nana sa tuwa. Importante mong kinabuhi sa Diyos. Amen. Ako, di ba kamatyan ka? Giulaan kang dugo dito sa cross. Unya ayaw yun na una nga magpakamatay ka. Kaya kanang nahitabok sa iyong kinabuhi, baka nasiyawa. Grabe mga kaisula, no? Nagliw ang presensya sa Ginoo dito. Buha siya pati yung nag-anak siya sa kuwa. Anak siya. Anak ko nga, ang ato mong kinabuhi rin sa kalibutan, kinahanglan Ginoo. Ang kanang imong kasakit karon, sakit mo bigyan mo gihimo, pero dili solusyon ang magpakamatay. Kabalo ka si solusyon na isurrender na kay Jesus. Amen. Para kanang kasakit ngayong ibati, mapulihan og ugma. Praise God, hallelujah. Then gipauli ako siya mga kaigsunan, mga 2 days i-chat sa kuha. Yang chat kay salamat kayo Mer. And I do believe katong salamat kayang iyon presence to the Lord nga nag-iok siya kinabuhi. Lord, palakpakan natin itong nga Diyos. Ang talagas ng pulong. Importante kayo mga kaigsunan no, kanang sensitive na kay conscious kita pag-abot sa mga tao. Kaya siguro, hindi man tatalang ligasahan o pagsangyaw sa pulong, pero natin mga specific nga sitwasyon ba? Nga naitawa mo doon sa imo. Kita kag tao, kinahanglan sila o encouragement. Amen. Muna importante kayo nga mo-share din po ka. Amen? Praise God. Okay, tapos ng pulong. Nahuman na ta sa church. So, Ephesus, Smyrna, Pergamum, last Sunday. Karon, matapos na chapter 2 sa Revelation sa Church of Thyatira or Church of Thyatira. Asa may nindot? Thyatira o Thyatira? Kaya mas nindot ang Thyatira no? Kaya dating ba? Naidating astig. Kanang nindot kayo siya pronounce ito? Pronounce, hallelujah. And
Siya paliw ko sa verse 18. In Revelation chapter 2 verse 18 to Kaya tiyo. 29. Basahan natin sa verse 18. To the angel of church in Thyatira, these are the words of the Son of God, whose eyes are like blazing fire, and whose feet like burnished bronze. Sa 19, I know your deeds, your love and your faith, your service, your perseverance, and that you are now doing more than you did at first. Nevertheless, I have this against you. You tolerate that woman Jezebel, who calls herself a prophet, but by her teaching she misleads my servants to sexual immorality and eating food sacrificed to idols. I have given time to repent her immorality, but she is unwilling. So I will cast her on a bed of suffering, and I will make those who commit adultery with her suffer intensely, unless they repent. Hallelujah. Unless they repent on her ways. I will strike her children's dead. Then all the churches will know that I am He who searches hearts and mind, and I will repay each of you according to your deeds. Sa 24. Now I say to you, to the rest of the Thyatira, to you who don't hold to her teaching and have not learned Satan's so-called deep secret, I will not impose any burden on you, except to hold to what you have until I come. Sa 26, to the one who is victorious and does my will to the end, I will give authority over nations. That one will rule them with an iron scepter and will dash them to pieces like pottery, just as I have received authority from my Father. Sa 28, I will also give that one who morning star. So last verse, whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. Amen. Everybody say, Amen. Amen. Ang Ginoo magapanalangin sa pulong natong ibasa. Hallelujah. Church in Thyatira. This is, in modern day, nani siya karon sa Akhisar, Turkey. Sundin lang ko siya yun, siguro sa dahil niya. Yet, this is the smallest of the seven, yet the longest literacy. Ngano kahaba? Siya kuno ang pinakagamay na simbahan sa pito ka simbahan nga nasulat diri sa Revelation, pero siya ang pinaka-nataas, nakadawat o pinakataas ka mensahe. Na ginaingon nga small but terrible. Ayaw lagi mo kumpiyansa sa gamay kay makapuling lagi. Mao na siya, may balaan na to na kung anong siya ang pinakataas og mensahe. Praise God. Gamay background sa Thyatira. Ang Thyatira, known sila sa manufacturing. Sila ang center o manufacturing ato nga time. So, meaning, kato siya nga lugar is growing din siya. Center of manufacturing man. Then, known po sila sa trade guilds. Kanang trade guilds is it's a group of workers nga, kung wala ka ni kung wala ka ni anak, dili ka makakwarta. Mao na siya, bot pa sa bota na. Then, labaw sa tanan, nani sila ay ginatawag ng Diyos. O kanina ng Diyos, ang pangalan ni si Apollo Tyremnos. Isod kayo sa ikuan, pronounce. Kini si Tyremnos, Apollo Tyremnos, usa ko ni siya kaada anak ni Jesus, ang Ginoo nga si Jesus. Mao na kung imuhang tanawon, kini sila nga church, gitawag sila og corrupted church. It means ang kanang, although nagatuman sila sa kabubuton sa Ginoo, ginasunod, nag-innovate sila, na sila kanang service, laban faith, pero ginatugutan po nila ang pagbuhat o binimayo sa ilahang church. Mao na ginatawag sila corrupt church. Dili lang po nato makuwaligsoon ba?
mabantayan sa tanan nga mga simbahan before na muhatag og message si Jesus, kasi Jesus man siya, which is means to the angel niya. Angel mo ng pastor, naagid siya pagpaila sa kagalingon. Amen? Pero dili nga tayo migsuon, mao ni iyang giklaro pag-ingon. Hallelujah. Sa verse 18, 18. Ano siya? These are the word of the Son of God. Giklaro niya pag-ayo ang Son of God. In fact, kung imong basahon sa ubang churches nga nahumanaw preach or sa wala pa nahuman, di mo makita ang Son of God. O sa may buot pasabot igsuon. Tungod kay kining Church of Thyatira, naamod sila'y Diyos nga si Terimnos, Apollo Terimnos, which represent the son of Zeus. Kung buot pasabot, iyang giklaro nga ako ra ang anak sa Ginoo. Dili na si Terimnos. Iyang giklaro sa katawan sa Thyatira nga ako ray anak sa Ginoo. Ako'y nagluwas ninyo. O ang kanang amahan nga inyong gituuhan nga Ginoo nga si Zeus, dili na mao. Kay para sa Thyatira, kana si Terimnos Apollo, nag-represent na siya o si Jesus. Then si Zeus nag-represent o Yahweh. That's why the reason nga nung giklaro niya niya pag-ayo is para makabalog yun ang church sa Thyatira nga siya lang yun ang anak sa Ginoo. Amen? So, kung atong basahon, igsuon pa dayon, these are words of the Son of God, whose is like a blazing fire. Nga naman yung blazing fire whose feet like a burnished bronze. Kung sa may buot pasabot, ano yung blazing fire, igsuon? Iyang mata. Kuno, nagasiga. Grabe, nagkakalayo. Buot pasabot na igsuon nga walay matago sa tuwa. Dayag sa tuwa, dayag sa Ginoo, dayag kay Jesus, kung sa may imong gibuhat, kung sa may atong gibuhat, kung sa sulod sa itong kasing-kasing, kung sa sulod sa itong unang-una, ma-Christian man ka, madili-Christian man ka, walay tao nga wala nasayod ang Ginoo. Praise God. Niya, nag-represent po siya of omniscient. God is everywhere. No? Bisag asa, napitan yung kalibutan, na siya sa midst na to, sa una-una, nga naglantaw, nagtanaw sa ibuhat. Siguro, kuwan na to ba? Matago pa na to sa kamisika magtotoo. Sa itong pastor, ang ato ang mga hidden or secret niya agenda na ta, di ka tansin, medyo bugat man, hidden agenda. Kanang dili nimo ipaabot, kanang imo-imo lang. Pero I tell you, walay matago kay Jesus. Amen. Nag-ingon po diya, Exxon, ang iyang tiin like a polished brush na, kailan mo brush, Exxon, no? Kailan mo na. Kana siya, kung ma-refine na siya, igawas na, sinaw kay na, musidlak na siya mayo. Makita niyo ba, ingana niyo, musidlak-sidlak, ingana ni Jesus. Kung nag-represent na siya mga kaigsuunan ba, kung perfectly living. Nga si Jesus, wag din siya kasala bisag isa. Perfecto ang iyang pagka-Diyos, perfecto ang iyang kinabuhi. Nag-represent na siya perfect living of authority. Nga kung si kinsa man, giingon niya din sa Thyatira ba, ipaabot niya, so si kinsa man ang ubabag sa akong dalan, I can easily crush them. Wow. Murag nakarinig ko kapag Edward na nila. Iarag yung dayon sa sayunon nga, hallelujah, mapindi. Kay tungod, naa siya authority, o naa siya perfect living, o gamhanan siya ng atong Diyos. Amen? Pero si Jesus, before siya muhatag o rebuke sa mga churches, nainindot mo kayo, ginahimo niya, naay commendation ba? Naay mga pagdayeg. Ginanantaw magin niya kung unsa ang gibuhat sa church, kung unsa ang nabuhat sa church para siyang kahimayangan. Nakita na sa Diyos, even kita, even ikaw, individually, nakita sa Ginoo ang imong worship sa Ginoo. Nakita sa Ginoo ang imong pagdayon sa Ginoo. Na makuha na niya, makomment niya na, makita niya na. Pero definitely, hindi man mga perfecto ng apa, di ba? So, na-adjud tayo, ginatawag ko, rebuke. But before the rebuke, niya na siya sa Church of Thyatira.
I know your... Asa to? Sa verse. Balik na. Sa 19. Ano siya? I know your deeds, your love and faith, your service, perseverance, and that you are now doing more than you did at first. So, unsa man ang gidayeg ni Ginoong Hesus sa ilahang simbahan, unsay commendation ni Jesus? Jesus commended of their good deeds. Ang ilahang mayong buhat, kumbaga ba, ilahang itagaan o dakong pagtagad ang ministry, ang pagdayeg, ang pag-atiman simbahan para sa Diyos. Ikaduha, love and faith. Naadyan sila paghigugma. Eager nga kasi higugma gid nila ang Ginoo. And dili man pwede magbulag ang love and faith. Because if you have love someone, then you have also faith to someone. Kung na kay paghigugma sa Dios, na ako kay dakong pagtuo sa iya. So wala ra gud sa imong partner, di ba? If you love your partner, then mayroon man ka tungod kay higugma ta ka, na koy pagsalig sa iya. Pero na isupay ay ang pakyasa. Praise God. Ingana ng tao. Pero kay Jesus, pag mo comment siya, pinag-anay na. Amen? Then, the third is the service and perseverance. Di po na pwede magbulag isuon. Nakita sa Diyos ay kailangan magpaningkamot ba? Nga kini, ato gini buhaton para sa church. Kini, ato ay gining, kinahanglan, ato ay gining mahatag para sa church. Kunya, kung walay perseverance, kanang gibuhat nila nga service, dili man pud na mudugay. Amen? Kini bang pagpangalaga nato sa atong buhi nga Dios? Dili ni ganagan, dili ni bunaw-bunaw. Dili kay moadto lang kay simbahan, kay ganahan ta karon. Dili kay moadto lang kay simbahan kay parang asimba lang ta. Apan ang tinud-anay kanang imong service nga pag-adto diri sa church. Hallelujah. Kinahanglan nag-perseverance. Amen. Kinahanglan naglahutay. Kaya kung, wala kang ego ha. This is the word of the Lord. Pero, sana tatamaan ay magbago na. Amen. Hallelujah. Klaro tayo igsuon na if we are serving the Lord, we need to persevere. Amen. Kung kuhaan man ka Lord, sabi bisa sa serve, di naman ito karagano ni Bisaya, no? Lahutay. Nag-serve, kanabang nag-serve na ka Lord, nag-serve, sa tanan na ito, kinahanglan ta, mulahutay, hangtod siya magbalik. Praise God. Eh, kung dili ta mulahutay, pakyas, ukawang lang ang tanan. Okay na kayo igsoon. Nindot kayo commendation sa Church of Taytayra. Nowadays, igsoon, dapat ano po na commendation na ito sa itong church. Amen? Dapat we love our church, we have the service to our church, we have the perseverance, natin pagtuto sa Ginoo, para ang atong panagsimba diriya, dihugon kami sa Ginoo, atong kasing-kasing imod sa Ginoo. Kaya pag si Lord ang mulihok sa atong kinabuhi, everything in our life will be transformed perfectly. Praise God. Okay na ta kayo ang Church of Taytayra. Nindot kayo yung commendation ni Soon. No? Di ba ka? Love, faith, service, and perseverance. Pero naiyapan. Mo na ingon na ako. Naiyapan. Ingon siya dito sa verse 20. Nevertheless, I have against you. Gawas sa inyong paghago o pagkugi na mga butang nga wala kuning uyon. Unsa man yung mga butangan ni? Unsa may problema igsuon? Nganong napamulong man ni Ginoong Hesus. Ana siya ni, you tolerate that woman, Jezebel, because of the word tolerate. Hinayaan, ipasagdan. Tolerate means 360 degrees gitaligdan, i-abandon nimo kung unsay gitudlos ng mga Diyos. Although you know nga kabalo ka kung sa gitudlos ng mga Diyos, pero gipasagdan nimo. This represent, no? Kini nagpasabot ni siya sa mga leaders and pastors. Although ang pastors nakabalo kung unsa ang kabubuton sa mga Diyos, pero gipasagdan niya isa sa iyang membro nga nagbuhat og kini mao.
That's why igsoon, dili ta matingala nga if our pastors, senior pastors, leaders mubadlong sa tuwa kay naatay mali nga gibuhat, dili ta matingala na. Kaya nga naman, it was biblically they are accountable of what we are doing. Kung dili sila mabadlong igsuon, tapos nakita nila, ipasagdan na kanya, we will be just like this church of Thyatira. Mapareho na tayo ni igsuon, the corrupt church. Dili sa atong simbahan igsuon, wala ginatugot ang ingana nga mga butang tungod kinasayda sa kamatuoran. Amen? Pero unsa man nga mga espiritu nga ikasukan sa Ginoo aning church of Thyatira, kinsa man ni si Jezebel. Unsa man ni si Jezebel? Kani si Jezebel pinpoint jud siya sa usa ka babae. Sige, Jezebel man no. So babae ginon na nani. Sa mga nato yun. Di na. Babae pero sa pagkakaroon no, at least napulihan na ng Jezebel ba? Unsa may napuli? Pero babae lang yapon, Marites. Napulihan ang pangalan ni Jezebel at Marites. Pero if you are going to look for the life of Jezebel, hindi na lang nabasahon, kaya pag yung pinataasan, hindi nga botin sa balay, basahan lang ninyo. Hadlo kayo siya nga babae igsuon. He is a queen. Kabalo mo hadlo ko siya. Kay totally dautan kayo nga babae. He is the most wicked woman sa Old Testament. Siya ang pinakadautan. Grabe ang iyang pagkadautan. Okay, si Jezebel igsuon. Hallelujah. Sugasangin eh. Praise the Lord. Pasensya na may igsuon na kay ang akuan tingog bungol-bungol ba kasi ipatagin mo sa itong sipol. Hingani bang giniigsuon pag napatastawahan bahin. Muagin kita kinani. Okay, sa unang panahon mga kaigsunan, ang Israelites na-divide na siya into two. The northern and the southern kingdom, which is the northern is the Israel and the southern is the Judah. Si Jezebel, nahimo siyang wife ni King Ahab. Pero si purpose ni igsuon, nganong pangasawa niya, si King Ahab, para lang sa political reason. Kaya kayo si Kuan igsuon, si Jezebel, taga Philistia man siya. Gusto niya og alliance ba? From Philistia to Israel, gusto niya ang alliance. Then gusto mo niya nga, kanina mo si Kuan igsuon, si kining Jezebel, kuan siya, immoral nga pagkababae ba? Deceiver nga pagkababae. Gawa sana mga kaigsuonan, persecutor po siya. Persecutor o mga prophet church. If you are going to look in 1 Kings, diya sa kinabuhi ni Kuan, King Elijah, and Elijah, nitago gani si Elijah kay hadlok siya kay Jezebel. Tungod sa pag-testing ba, sa kung kinsa gid tinuod nga Ginoo. No, tong nice halad, pasigahon, then wala manisiga sa mga prophet ni false prophet ni Jezebel. Kani siya usa na siya ka false prophet si Jezebel. Ang gusto niya ang Israelites iyang madala nga musimba kang Baal. Amen. Kinsa man si Baal, mao na siya ang Diyos nila nadtong panahon na. But ipangpatay niya igsuon. Once naabot na siya sa Israel, i-persecute niya ang mga prophet, ang mga naghatag og mga kaning pulong ba nga matarong gikan sa Dios. Iyang ipangpatay, but gusto nila nga musimba ang tanan. Pero si Prophet Elijah, wag din siya isimba. Amen. Di-fight yun niya. Nga ang akong Diyos, dili na mao si Baal. Ang akong Diyos, mao si Yahweh. Amen. Praise God. O wala siya gipakyas. Sa Ginoo, gitagaag milagro, katong testing sa pagsunog sa usa ka halad. Apan, isip usa ka tao, nag-leave. Mao na katong napildi sila kating sukuan ni Jezebel, gipapangita siya ni Jezebel. Mga kaigsuonan nagtago si Elijah, ana ang background ni Jezebel. Grabe kayo ang iyang espiritu sa pagkalautan. Amen. Mao na nga Thyatira girebuke ni Jesus because Thyatira
ginapasagdan nila or some of the members, di babae, ginapasagdan silang leader, yung hatag mga false teaching. Ingon diri, pagkaon sa halad sa Diyos, ato lang padayon niya. Pero unsa maning mga espiritu nga di ka sukan ni Jesus di sa Church of Thyatira. Unsa man ni si Jezebel, unsa man mga espiritu gyud ani niya. Mao ni mga kaigsunan. The rebuke and warning to the corrupted. Praise God. The spirit of number 1, manipulation and control. Amen. Ang manipulation mo sa yawa igsuon, dili na pangit. Nindot kayo na, hanay kayo na. Ihatod na sa imuha nga perting ninduta ba? Then, motuo ka na o dili ka kabantay. Di pagtuo ni mo ng mga igsuon, abili mo baka ayos imong kawalingon. At the end of the day, makadapot tayo sa imong kawalingon. Oh, amen. After the devil will manipulate you, he will use tools. Ang tools kaya gamiton, dili paging material. Kita, tao, ikaw. Muna kung dili ka makabantay, pag manipulate ganit ka sa buhat, sa kaaway, after na, makontrol na kanya. Amen. Pero kita mga kaigsunan nga sayod sa pulong sa tunggoy ng Diyos. Kung sa may atong hinagipan para dito manipulate sa buhat sa kaaway. It is the Word of God. It is the presence of the Lord. Amen. It is the Holy Spirit nga nagahatag nga natog kaalam samtang kita naganakaw nining kalibutan na. Kaya walang natay laing kadampan igsuon sa panahon nga naay pagtintal ang yawa sa itong mga kinabuhi. Ang Diyos lamang gayon ang muhatag og kahupay nining tanan, ang muhatag og kasulbaran sa tanan. So dili ka may mabala ka igsuon in regards sa ihanang mga sitwasyon. Sampitan lang ang natuloy nga Diyos. Sampitan lang sa Jesus. Amen? Praise the Lord. Then ang ikalwa, spiritual seduction. Hallelujah. Kani spiritual seduction mga kaigsunan, delikado ni sa spiritong bayan sa atua ba? Kani as Christian, di ba na ay mga ginatawag mo niya mga false teaching. Ang uban, di mo to Ginoo, pero nagasangyaw, di mo to nga si Jesus ang Ginoo, pero nagasangyaw gihapon sila part sa Ginoo. And imbis kay ingana na term igsuon, kuyaw ra ba kayo na sila magsangyaw espiritual nga bahin? Kaya kung maminaw kapag ayo sa ilang gisangyaw, sigurado yun nga madali ka. Oh, madali yun ka kay lami kayo nila hanay kay mga bersikulo, sunod-sunod ang bersikulo na. Pero ang tinuod na naay mga bersikulo nga wala ko nila giapil o gisangyaw sa mga katawan. Na sila gitago. Nga naman, dili para mailan si Jesus kung dili para mailan ilang simbahan. Pero dili nga naigsoon. Ang church importante sa Ginoo, pero kadtong nagsunod sa iyang kabubuton lamang. Amen. Pero gani ang mga church, hallelujah, nga wala nagsunod, nga wala ilan na si Jesus ang Ginoo. He is the Son of God. Pariha na ginapon sa Church of Thyatira. Amen. So, let's move on. Number 3, rebellion. It represents a fundamental defiance against God's authority and divine order. Kabalo may suon, rebellion. They know what is the will of God. The church, ang church sa Thyatira, kabalo sila unsay will sa Ginoo. Yet, nagbuhat Japon sila og dili mao. Mao na sila ginatawag nagbibildi sila sa Ginoo. It's a totally rebellion igsuon. Nga nakabalo, mas dako pang sala. Nakabalo ka sa kamatuoran, pero nagbuhat Japon kag sala. Nagbuhat Japon kag dili mao. Mao ni ang church sa Thyatira, nakita na itong commendation sa Ginoo, grabe ang commendation sa Ginoo, pero tininduta, pero despite ato, nakita mo sa Ginoo ang ilang pagbuhat o dili maayo. So,
dili pwede kay according to this share ni Sister Maria kanina, we cannot serve two gods. Isa lang yun natin i-serve kay God. Amen. Walay Diyos nga itong pagkasimbahan. And number 5 is, maliging ako, persecuting the prophets or pastors. Prophets from the past, but in the presence today, pastors. Katong gibuhan ni Jezebel nga pagpatay sa mga propeta, until now it was happened. O naagyapon ni nga espiritu sa church of Thyatira. Because ang nag-ingon man ko diri sa church of Thyatira, wala man na pisas pagayo, pero spirit of Jezebel. Umaw niya ang mga espiritu ni Jezebel. The persecute the prophets. Iyang ginapatay ang mga propeta nga nagsangyaw sa Ginoo, nga nagsimba sa Dios. Dili siya gusto nga malabuan siya. Dili siya gusto nga mapildi siya. Ang gusto niya nga magdaog. Tungod gigamit lagi sa pag-ayo sa mga kaaway. Amen. Kaya kung naamay tama, napoy oposisyon yun. Mga ginali sa kalibutan, bitas na pag-gobierno ko, kita ninyo. Kung naitama nga naglingkod, namang yapoy malit. Naimalit na naglingkod, naitama. Ang gubot kayo ng gobierno, no? It is a part of the prophecy in Revelation. Amen. Dili na tayo kayo mabalaka na exhort. If you know the word of God, if you know the will of God, you will just be going to relax. Relax na mo. Tungod pinasayod ka ka, ang Diyos, kapalos, even sa itong mga personal nga life, gani, personal nga problema, mga giant sa itong kinabuhi, dili malikayan nga mabalaka na ba, mabattered ka, kaya siyempre, masagod, ano taon ta. Pero ang nakalingkod sa ito, ang nakalamang sa ito, naman tayo Diyos. Dili siya gamay, iperting ka diba? Taway nga mabalaka ka, nabitaw na dinilintan ni Pastor, duha ka W. You are worried, just worship. WPD, if you are worried, just worship. If you are panic, just pray. Ang maninindot ang buhatan ni Sol, balik na ta. Sigasap na mga po. So, number 5, persecuting. Di ba ka? Okay. Daghan pa karon nowadays, present days, daghan pa kayo karon ang mga pastor nga gina-persecute sa mga kuwan tagatang og tulo. Ang kaning North Korea, we are owning North Korea, we're owning a Bible, we can get you killed. Kung naalang kay Biblia, action ka. Grabe. Sa tawag ni Yemen, where Christians are extremist, wanted list. Ang mga Christian dito, murag na dako kayong sala, kanahimo kay nasa sa extreme wanted list. Pinaka-wanted sa tanan. Inana alisod dito igsuon. Sa Libya, ang nag-evangelist po dito, nagasangyaw sa pulo sa Ginoo, mga matay ilang kong patyo. Grabe, no? Asa ka makita espiritu na? This is the spirit of Jezebel. Jezebel. No? Kung wala karon ang Diyos sa atong kinabuhi, inya, yung anim nita ko, mangutahan ako, kaya ka ba natin mapadayon? Diri sa Pilipinas, igsoon, walay persecution diri. Libre ang pagsangyaw, libre ang paghatod, libre ang pag-adto sa mga tao nga nanginahanglan sa tulong sa mga Diyos. Pero naiisa sa Pilipinas, na delikado gyapon. Kani si Marites. Si Marites lagi ang ipuli kay Jezebel. Nga naman, si Pastor Yatiman pag-ayo si miyembro. Si Pastor gibadlong si miyembro. Si Pastor gitudluan si miyembro. Si Pastor nasipyat gamay kay taora. Si Pastor gimarites sa miyembro. Kung sa wala ito. Tinuod na ba? Amen. Sa 100% ka kaayo ni Pastor, nawala lang sa isa ka mistake. Amen. Hilong kay tanong. Amen. Pero kung ano tinuod, iso. Ikaw nga, miyembro, nagkita ka o dili, maayo sa imo si Pastor. Hallelujah. Paminaw ka. Ngayon ay
wala ka na ko dali. Unsa pastura na. Bupanin ako. Tapos balik ka ng church. Praise God. Kadugay ka dito. Praise God. Hallelujah. Grabe ni mo kakuan. Worship ni mo din. Fire on fire. Grabe ni mo na. Pagka mga pinakabulan, hilig man naging manigid. Hilig man maritis ba? Ano ba? Nakabalo na po kung sinapan sa usang simbahan. Agoy noy, manilalay ron. Nibalhin na po. Unsa man yung klaseng espiritu ay suon. Hallelujah. Praise God! Praise the Lord! Praise the Lord! Walay church nga perfecto. Oh. Ang gikinahanglan sa church, ang pagka-faithful sa membro. If you are here now, mga kaigsuunan, gina-encourage ka mo, whatever, kung unsa man ang inyong naibalaan, nga mga dili maayong butang, may tungod sa atong leader o sa atong pastor, kini personal na niya. Kinahanglan magita og word gikan kay Lord kay this is our church man. Dili nato natutukan igsuon. Amen. You are here not to persecute pastor. Amen. You are here to help the pastor for the ministry, for the kingdom advance of God. Dili ibabaw sa kalibutan nga kung atong pastor na may kahuyang, unaman sa mga problema, ako, mutabang o pag-ampo. Mutabang sa akong pastor para malimap. Aron ang atong simbahan magmanaugod. Aron ang simbahan mubarog. Aron ang atong simbahan mulahutay. Diha. Simbahan ng Diyos. Lakpakan natin itong Diyos. Are we blessed? Are we blessed? Praise God. Hallelujah. Dalian tani kay 42 naman eh. Number 6, takit naman ito buwak. Then number 6, deceiving and stealing. Okay. Dili naman ni siya kuan sa tuwa, dilo nga si Satanas nagid siya sa pagpandani upang pangawat mo. Ibig gani sa kanang financial matters na to, kabantay mo nga kanang mga schemes, mukuan sila ba, offer sila og kanang ana. O mubutang ka ani, mukuan ka ani, mustawa ka ani, mubutang ka ani, mukwarta mo dubli. Pero risky na siya. Pero at the end, scam na ito. Wala ito. Tingnan na po sa ito pagkakasuhan mga kaisunan. The devil will show you brighter things, but ginatawag na sa golden opportunity. Pero ang kambyo na ang imuhang service nila. Amen. For example, siguro saktan. Kanang nag-pray ka kay Lord. Lord, salamat kay Lord. Ginag-pray na po Lord ba? Ay sa prayer ka ni Isuon, ayaw na punta ha. Mayunta Lord, yung tagaan. Maliwat na sa itong pastor ba? Pag ma-pray siya, claim diretso. Declaration na. Lord, salamat sa sakyanan. Lord, salamat sa trabaho, salamat sa negosyo, salamat sa mga prayer Isuon. Imong di pasalamatan because we all know that our God is mangyatagon. He provides all. Wala na, 0-0. Wala na tayo kinangganan. Ang atuwa na lang, atong i-claim. Amen? Pero, hallelujah. Asa nito, nawala tato na. Sa schemes, sa spirituhanong bahid, ihana po ang pagdaling sa trabaho, golden opportunity. Amen. No? Usahay, nag-pray ka sa Ginoo, Lord, salamat sa trabaho. Salamat sa trabaho. Naidadunggan na ni Jesus. Kaya imo naman ipasalamatan. Gihatag sa imuha ang trabaho. Karon pagdawat nimo sa trabaho, Lord, salamat sa negosyo. Karon pagdawat nimo sa trabaho o sa negosyo, asa naman kapag Domingo? Okay. Wala ihatag sa imo ang trabaho o negosyo para biyaan nimo ang Domingo. Ama. Salamat amaan ni magpago na. Amen. Tagad ng Diyos. Wala na gihatag. Gihatag na sa Diyos yung mga panginabuhi para ikaw usab makahatag og kahimayaan sa iya diri ibabaw sa kalibutan. You become a blesser to be a blessing, but not only in the financial matter, but also in your presence. Ang imong presensya ang pinaka-importante isuon ng mga dito sa Mabilang na ako, testify ako
testing sa akong kinabuhi ba. Ako, trabaho bang to? Usa ka kauban na mo nga gigamit sa yawa yan. Gusto niya kuhaw na ko ang Diyo Domingo. Bigyan na ako siya nga, dili pwede kay yatag ni sa Diyo sa kuhaw Diyo Domingo. Pero ang Divil Minsis, yawa, Minsis yun. Yan naman, power ang yawa ko diri sa kalibutan. Katong mga tao, mga balay, wala nagtuka si Sas. Mamang yung gaman. Gidool niya kung amo, tapos giingnan niya kung amo nga. Kini si Kuan pa na dili na ko makikambyo. Mura na akong tag-iyang agency. Pero wala siya kabalo ang tag-iya sa agency ang Ginoo. Amen. Amen. Hallelujah. Lamang dito ay tanong pag natin kay balo spiritual. Tapos kato mga kaigsunan, mga mo, sige, para dili mo mag-away, dili mo magsamot, wala na Diyo weekends. Siga kumata. Anak ko, ako video. Jesus name. Pero I know, kag-allow ni Lord Bless naman sa rason no. Maybe dili naman nato siguro makita, karon dayon pero to the end man God. Abot sa panahon, iya mo ginay-ipakita. Muna kay sunan asulong ko dito sa akong kuan ba? Kining tabawan namo. Lingkod ko sa kamo. Radyo ko pinagkuhan dito ba? Sir, dili pwede siya. Dili pwede siya nga, dili ko kadiyo, Domingo kay, asa ba, Pasko na lang? Dili, anak siya. Kinahanglan ba na yung mag-pastor kung mudiyo kung Domingo? Ano siya nga? Wala kasi napagawa ko kinabuhi, tumutlag yun sa pagsimula na po sa Ginoo. Amen. Ano siya? Amen. Ano po siya nga? Ako ganun, simba-simba, nabago ko kinabuhi. Yung po siya, imuha man ang kinabuhi, yung mutubag pa ko na yung mga Ginoo karon masigalahin ka. Muna nga ako, ano nang side ako kuwan. Ang kabaguhan sa Ginoo, ang kabaguhan sa kinabuhi. Kasi nito, Ginoo na tanan. Ati ko maging kasayaw, isibing. Ati ko kasayaw ba? Okay na bago ka, pero wala kasi masimba, kasi nabago niya. Buhay na baguhan, ano? Mali siya ka kabaguhan. Ang tinuod ka kabaguhan, kanang nag-serve ka kay Lord. Amen. Praise God, hallelujah. Dahil pagpakoy, pagpagkala to mga Diyos. Mauna nga, kini, ako itong fight job, niya na ko din siya kanugayan niya. Siyempre, sa pag-fight ako siya, dito pa lang kung daan sa layon. Nakaraw to. Paspasan ako ba, baru magtugira ba? Hindi ko pwede na eh, hindi ko pwede na eh. Pagawin dito ba? Kita niyo sige na sige. Hindi man ka maka-resting Domingo, pero absini na lang na. Praise God! Hallelujah! So, okay na ba ko? Okay na ba ko ito? Wala ka niya akong buhay. Labahan hindi ko. Kunya, minusan akong income. Sus, Ginoo, hallelujah, Lord, tabangi, anak ko. Lima ka, sa sinasupat ko kadlaw magdigo, ako kulit tawa ni. Paban gani, mag-dubli bang kuwan. Ako kayo makantas. Pero kabalo mo isuot sa kabalo nyo yung Ginoo isuot sa itong pirusyon ba? Kabalo siya ako sa metabos. Tingnan yung isuot kami na mabless kami. Ako, bago kabalo sa pagkitabo. Pero ang Ginoo nakabalo nga mauna na yung metabo. Kabalo mo siya Ginoo, kitagaan niya o pribilehiyo ang asawa mga trabaho. Kung sa may nawala sa kuwa, duha ka adlaw, gipulihan niya 3 sigaw. Amen. Mauna ang milagro sa buhay nga Diyos. Kabalo siya, pag nagtuman ng kaigsuon, bisan na po sa deception sa yawa sa mong kinabuhi, kabalo siya, kung sa'yo may tabunin mo, o kabalo po siya, kung sa'yo ihatag sa imo para pag-abot sa trial sa imo kinabuhi, dili ka mapildi. Makabarog ka. Ingana kanin na tuwing nga Diyos, siguro sa mga asawa, wala pa niya nasabtan, karoon lang yun na akong istorya. Kay mas nindot man yun kung diri, kaya para ma-share ko na ko sa inyo ang tanan. Amen. Praise God. Number 7. Number 7 na ta. Kinyo. Total disregard of God's law. Grabe. Total disregard. Saan di total disregard man? Kayo naman. Nakabalong sila sa mga
Kabalo sila kung sa'yo kabuot sa Ginoo. Pero, wala gyapon nila gisunod. Gisunod ba? Wala. Wala. Total disregard. Kaya kung background siya, pag-hinay lang, total disregard. Dili tayo ani isunod. When we are going serving the Lord, we serve devotedly. No? Kabalo mo isunod, anong gibutan ka sa church. You are meant to be also the agents of this church. Nakakadali, hindi ka itanong sa Ginoo na ikatuyuan ng Ginoo sa pinabuhay. That's why, dili tayo mag-regards. I-disregard ang Ginoo. Kung sa'y dili gusto sa Ginoo, mo ay atong sunod. Dili na tayo compromise. Kaya kung i-compromise na ito, hindi magyami madamo. Your life, maybe the pastor will be accountable to your life, pero ang Ginoo igsoon, ikaw man di manubag, katubangan sa Ginoo. Muna na, atong iplastan, ang atong pag-worship kay Lord, atong pag-door kay Lord, nilibugnaw, niliinit, apan, ginatawag worship. Long time. Praise God. Last one is Hallelujah. Ay, naalit mo na matakin? 4. Number 4. Number 4, nalimtan na ng number 4. Pinaka-importante mo niyan. What siya ako? Ang pinaka-importante mo pa nalimtan. Number 4, worshiping idols. Kung sa tawag sa number 8, balikan sa number 4. Grabe yung worshiping idols. Ingani yung spirit ni Jesus sabihin. Gina-impart sa Church of Thyatira. Sa babae nga nakabuhat doon, sama sa espiritu ni Jesus sabihin. Simbag Diyos. O tayo gingawa na ko ganiya, building opportunities, mas gingawa na ng negosyo, o trabaho. Ang worshiping idols is so may mas pinaka-worst ani. Gawas sa kwarta, negosyo, kinay mga Diyos, kinay simba, your family. Imong pamilya, imong anak, imong asawa, it could be your idol. Kabalo mo mga Israel. Ano? Kasi ikaw, mas nigugmanin na sila kaysa sa Ginoo. Ang paghatag ng sobrang pagigugma sa iyong anak, nga daw may yung magagano, may okay na kayo kung mamatay, para sa kong anak. Pero naligtan nino ang una, kinsa man ang una, ang Ginoo. Kung kinsa man ang imong giuna, ang imong anak, that is your idol, imong pamilya. Muna imong bitaw ang Bible nga, above is guard your heart. Bantay ibig suon, because in Jeremiah, nag-ingon nito, the heart is deceitful. Malimbunganon kayo. Right. And kung gusto kang mitaw, nga maayon kasi kini sa tao, kaya nag-ingon ko, si Yahweh, ako ang mag-aayo sa imong kasinas. Ano lang, door sa Ginoo. Ayaw pa sa disoon nga, bubuhat pag-ayo ang Espiritu sa Yahweh sa Ginoo. Ni never ta musimba og idols. Never na to idol ang kwarta, never na to imong idol lang. Ako nag-vlog dito. Kabalong pinwala. Never na mag-vlog ko, na yung mag-appreciate. Thank you Lord, mag-bless you all the glory. Pag naimig ko nito ang idol, ang akong i-response na, binala ko, hindi man ako ikuhan dito, i-chat, pero akong response na, Jesus name. I am not their idol. Ako, nakabalo ko sa kung nung nag-vlog ko, pero di na ako i-testify sa inyo sa when the Lord i-allow niya ng tanan, maghatag ng tanan, tinguas kung kasi kung unsa man to, diyan ako testify. Pero sa mga ubang mga vlogger, wala dyan ko nitawag ng idol. Because idol sa kuha is precious kayo na sa word. Dapat kanatong tanan ka ng idol is precious kayo na word. Kanang idol mo kabigson, nag-represent na siya God.
Dili butang, dili tao, dili paghanap. I never dagdag that idol, hindi ta si mong vlog. Idol, ganahan niya si mong vlog. Instead, I told Dexter wala din po gamit ang nagawag kay idol na word para lang kay Jesus. Para sa kuha. And I hope para natong tanan. Praise God. And lastly, number 8, leading people into sexual immorality. Espiritu ni Jesus sabi, leading people into sexual immorality. Grabe na makihilawan sa nadali sulod ang adultery. Adultery. Ang pakikilawas sa mga tao na hindi mo kailang, hindi mo lang, bisag na nakay partner. Kabalo ba may sor? Although, wala ka nakasal, or na nakay partner, naguban mo, then, namilang mo sa paglain, adultery na. Amen. Grabe ang experimentation. And nowadays, mas nahirapi pa rin siya. Kini yung warning is so sa Thyatira. It is the present warning today